Ilang sasakyan ang nadamay sa riot ng nasa 20 kabataan sa Sampaloc, Maynila. Ang ilan sa kanila galing pa raw sa simbang gabi. Balita natin ni Jomer Apresto. Aakalain mong naglalaro lang ang mga kabataang ito sa bahagi ng Lacson Avenue sa Sampaloc, Maynila. Pero biglang naghagis ng molotov ang isa sa kanila hanggang sa gumanti na rin ang iba pa. Ayon sa barangay, aabot sa 20 kabataan na pawang mga dayo sa lugar ang sangkot sa riot. Riot gang war, yun ang namin, assessment namin sa kanila. Mga bata, minor, 8, 9, 10, 11, 12. Yung iba kasi galing sa simbang gabi. Ilang sasakyan ang tinamaan ng mga bato. Humingi naman daw ng paumanhin sa barangay ang ilang magulang ng mga kabataan. Kaya lang, ang magulang pong ito ay sinasabi na dali na lang sa kulungan yung kanyang anak, hulihin, di ba? At wala din daw po sila ibabayad dun sa damage na nagawa sa sasakyan ng aming kabarangay. Ang senior citizen na si Mang Albert daw ang madalas naglilinis ng mga bubog na naiiwan tuwing nagkakaroon ng riot sa kanila. Gaano kadalas nagkakaroon ng riot? Araw-araw po yan. Hindi pa palipas ang araw. Minsan alas 3 ng hapon, minsan sa basis bang gabi, alas 4 bading araw. Ayon sa barangay, may mga pulis at tauhan sila na nagbabantay sa lugar pero tsumetsyempo raw ang mga kabataan kapag walang bantay. Ay naman sa Manila Police District, agad silang rumesponde noong mabalitaan na nangyari. Ang ginawa ng pamanuan ng Manila Police District, yan yung dalawang istasyon natin. Naglagay na tayo dyan ng mga pulis natin na magbabantay. Na-turn over na sa Manila Department of Social Welfare ang ilan sa mga kabataan na nasangkot sa riot, habang ang iba naman ay ibinalik sa kanilang mga magulang. Hindi maaaring sampahan ng reklamo ang mga menor de edad ayon sa batas. Ang posibleng maharap sa asunto ay ang kanilang mga magulang. Sa ilalim ng Manila City Ordinance No. 8243 o ang Anti-Child Endangerment Act, posibleng makulong ng 1 hanggang 6 na buwan ang mga magulang depende sa edad ng kanilang mga anak. May multa rin na 2,000 pesos hanggang 5,000 pesos. Huwag na po nating hintayin na may mangyaring hindi maganda sa inyong mga anak. Diba? Or, better yet, kung sa inyo po yan, sasampahan po namin kayo ng kaukulang parusa. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV, isa pong lalaki sa Ilocos Norte ang hindi na nakaabot sa kanyang kasal. Chris, ano na ang nangyari? Tony, malapitang binaril ang lalaking ilang oras lang bago ang kasal niya sa harap ng isang convenience store. Yan at di pa pang mait na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Nauwi sa pighati ang selebrasyon sana ng kasal ng isang lalaki sa Lawag, Ilocos Norte. Ang biktimang 59 anyos binaril ilang oras bago ang kanyang kasal. Ayon sa investigasyon, nasa harap ng isang convenience store ang biktima at kanyang kinakasama nang lapitan siya ng isang lalaki at barilin. Nagtamo siya ng tama ng bala sa ulo at likod. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Nakuha na rin ang CCTV footage malapit sa pinangyarihan ng krimen para matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect at motibo sa krimen. Sa Mexico, Pampanga, patay ang isang lalaki matapos magulungan ng truck. Ayon sa pulisya, pauwi na sana ang biktimang 77 taong gulang na bumili ng pyesa ng kanyang motorsiklo nang biglang masagi ng isang truck. Depensa ng driver ng truck, hindi niya napansin ang biktima. Sinampahan na siya ng kaukulang reklamo. Dalawa naman ang sugatan sa banggaan ng tricycle at motorsiklo sa Reyna Mercedes, Isabela. Nangyari ang insidente sa National Road sa Barangay Talungan. Ayon sa mga otoridad, nagtamo ng sugat sa ulo at katawan ang driver ng tricycle. Sugatan din ang rider ng motorsiklo. Itinakbo sa magkahiwalay na ospital ang dalawa. Wala pa silang pahayag. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasintabi po sa sensitibong balita mula sa San Juan, Batangas. Isang sunog na bangkay ng babaeng person with disability ang natagpuan sa isang pagawa ng uling sa barangay Barwalte. Kwento ng anak niyang nakasaksi sa krimen, sinakal ang kanyang nanay hanggang mapatay ng kamag-anak nilang mag-asawa. Kinaladkad umano ng mga sospek ang katawan ng kanyang nanay sa isang ulingan at doon sinunog. Arestado sa follow-up operation ang mga sospek at naharap sa reklamong murder. Wala pa silang pahayag.
Mga mare at pare, kabilang si Asia's Limitless star Julian San Jose sa mga kinilala sa 37th Aliw Awards. Si Julian ang itinanghal na Entertainer of the Year. Kinilala rin para sa Best Collaboration on a Major Concert, sina Julian at SB19 member Stel para sa Julie Stel ang Ating Tinig Concert. Ang panganay ng Kapuso Primetime Royalties na si Zia Dantes, tinanggap ang Breakthrough Child Performer of the Year Award. Full support kay Zia, sina Marian Rivera at Dingdong Dantes. Kabilang naman si Sparkle singer Gian Magdangal sa mga kinilalang Best Group or Ensemble Performance in a Concert para sa The Greatest Duet. Si Super Tekla naman ang Best Stand-Up Comedian. Maghahain ng motion for reconsideration ang Presidential Commission on Good Government o PCGG. Kaugnay po yan sa pagbasura ng Sandigan Bayan sa 6 na iba pang kaso ni na dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dating First Lady Imelda Marcos, na mayapang negosyante na si Danding Cojuangco at iba pa kaugnay sa kontrobersyal na Coco Levy Fund. Magpupulong daw ang PCGG at ang Office of the Solicitor General sa Lunes para sa susunod nilang hakbang. Ayon sa PCGG, sakali raw hindi katigan ng Sandigan Bayan ang kanilang apela, posible raw nila itong iakyat sa Korte Suprema. Tumanggi naman muna silang magbigay ng pahayag kaugnay sa mga merito ng kaso, alinsunod sa subjudice rule. Sasagutin daw nila ito sa Korte. Wala pang komento si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa rekomendasyon ng House Quad Committee na kasuhan siya kasama ang ilan pang personalidad sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Isinusulong din sa Kamara ang reparation o pagbabayad sa mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings. Narito ang aking report. Tulad ng reklamong isinampa sa International Criminal Court, Crimes Against Humanity ang inirekomendang ikaso kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa at iba pa. Ito ang nilalaman ng 43 pahinang report ng House Quad Committee na duminig sa illegal drugs at illegal pogo operations sa bansa ng nakaraang administrasyon. The investigations brought to light a harrowing narrative of abuse of power and institutional impunity during the Duterte administration. Witness testimonies corroborated by evidence revealed a system that incentivized the killing of suspected drug personalities. Bunsod ng drug war, pinakakasuhan din ng Quadcom sina dating PNP Chief Oscar Albayalde at De Bolsinas, Police Colonels Ruina Garma at Edelberto Leonardo, at dating Malacanang official na si Herminia Muking Espino. Pinakakasuhan din ng ilang personalidad na may kinalaman daw sa pagkakasamsam ng 360 kilo ng shabu sa Mexico, Pampanga, kabilang si Mayor Teddy Tumang at ilang Chinese nationals. Gayon din ang mga may kinalaman sa pagkamatay ng 3 Chinese nationals sa Davao Penal Farm noong 2016 at ni Police General Wesley Barayuga. Kailangan naman daw ng dagdag na investigasyon para sa mga personalidad na may kinalaman sa illegal na pogo operation kabilang sina dating Bamban Mayor Alice Guo at dating Presidential Spokesperson Harry Roque. This is a defining moment for this Congress, Mr. Speaker. It is an opportunity to uphold the rule of law, protect our nation's sovereignty, and deliver justice to those who have been wronged. Bunsod ng pagdinig, 30 panukalang batas daw ang nabuo para pigilang maulit ang mga ganitong insidente. Kabilang sa panukala ang reparation o pagbabayad sa mga kaanak ng biktima ng EJK. Monetary reparation between 250,000 pesos to 500,000 pesos as well as a non-monetary reparation will be granted to victims and their families to be determined by the extrajudicial killing claims board proposed under the bill. Agad namang inadapt ng plenaryo ang report ng Quadcom. Ipapadala na raw ang report sa mga appropriate government agencies para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Ayon naman kay Senador Bongo, ipinauubayan na raw niya sa korte sakaling tuluyan silang makasuhan. Pinuna rin niya ang Quad Committee dahil idinadawit daw ang ilang taong nabanggit sa mga hearing kahit wala raw katibayan laban sa kanila. Sabi naman ni Senador Bato de la Rosa, handa raw siyang harapin ang mga reklamo. Isa raw itong tangkang paninira sa mga Duterte at kanilang mga kaalyado. Malaki raw ang tiwala niya sa ating mga korte at mananaig pa rin anya ang hustisya. Sinisikap pa naming makuha ang panig ni dating Pangulong Duterte at iba pang idinadawit sa posibleng asunto. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Kasama rin si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa mga gusto pang paimbestigahan ng House Quad Committee dahil sa pagkakadawit umano niya sa drug smuggling. Sagot ni Congressman Duterte, bukas siya sa isang patas na imbestigasyon dahil wala raw siyang itinatago. Gayunpaman, anumang imbestigasyon ay dapat nakabatay sa matibay na ebidensya at hindi raw sa questionable umanong testimonya gaya ng kay dating Customs Officer Jimmy Guban. Sa Quadcom hearing noong August 16, si Guban ang nagsabi na si Congressman Duterte ang isa sa mga totoong may-ari ng 6.8 billion peso shabu shipment na nasa BAT noong 2018. Nagsampa na raw ng reklamong perjury si Congressman Duterte laban kay Guban, kaugnay niyan. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng iba pang personalidad na kasama sa rekomendasyon ng Quadcom.